Kung ikaw ay sandamakmak na ang iniinom ng mga supplements araw-araw, tapos kung ano-ano pa ang mayroon kang nararamdaman pa rin, nako, para sa iyo ang video na to. Tanong ko lamang po sa inyo, kayo po ba ay nabentahan na rin ng inyong mga kapitbahay ng mga supplements na nangangakong gagaling ka sa karamdaman mo? Pagkarami-rami na niyang iniinom mong multivitamins araw-araw, may vitamin C ka na, meron ka pang vitamin B, pero pakiramdam mo walang epekto. Ang tanong ko po sa inyo, bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? O ganito yan. Let's talk about absorption. Ang daming dahilan kung bakit hindi fully nagagamit ng katawan mo ang iniinom mong supplements. Una, pwedeng sobrang sabay-sabay na ang pag-inom mo ng supplements at hindi sila compatible sa isa't isa. Parang mga magjowang hindi naman talaga compatible. Pwede rin naman pong mataas ang dosage ng isa at nai-inhibit na yung iba. Halimbawa, sa kaso po ng calcium at iron supplements. Pwede pong mag-away kasi yung mga ganyan. O baka naman po kulang ka sa healthy fats kaya hindi nyo na-absorb ang fat-soluble vitamins. Kaya nga po, fat-soluble yung mga vitamins na A, D, E, and K. Addict. Diba? So, addict sila sa fats. Kasi kinakailangan nila ng fats para ma-absorb ng maayos yung mga vitamins na yan. Pero, hindi ko naman sinasabing puro fats na lamang po ang kainin ninyo. Commercial muna po tayo. Ang hirap po kasi dito talaga sa social media. Kapag ka sinabi mong kinakailangan ng isang bagay para sa absorption, sasabihin ng mga tao na ganito, di kakain na lang kami ng maraming ganyan. Hindi po yun ganoon. Kinakailangan sapat na dami lamang. Hindi yung laging lango. Oh, tapos na ang commercial. Anyway, eto na ang ilang mga tips natin para maging mas mainam ang vitamin and supplement use ninyo. Una, kung kayo po ay iinom ng mga fat-soluble vitamins, again, yun po yung ADEK, A, D, E, and K. Nyo po ang mga yan kasabay ng meal na mayroong healthy fats. Kung kayo naman po ay magta-take ng iron supplement, inumin po ito with vitamin C at hindi with milk or with coffee. Pangatlo, yung B vitamins, mas mainam na i-take sa umaga with breakfast. Lahat ng yan, pwede pong makapagpabago ng game ninyo towards your vitamins and supplements. Tandaan din po na mayroong mga overdose ang mga yan ha. Kaya naman po yan tinawag din na supplement lamang kasi kinakailangan pandagdag lamang ang mga ito sa kakulangang nakukuha po ninyo sa inyong mga pagkain. Tandaan po, again, meron po rin pong pwedeng maging overdose yan. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga magsasabi sa inyo na itong produktong ito walang overdose. Pero sa katotohanan lamang po, sabihin ko po sa inyo, ang mga vitamins na nabanggit natin kanina, best na makuha talaga through food. Mahilig lang talaga tayong mag-shortcut. Pero sa katotohanan ng bagay, hindi pa rin po mapapantayan ang bioavailability ng mga supplements ang galing po sa pagkain. Or hindi po equal talaga ang bioavailability ng supplements sa bioavailability po ng pagkain. Tandaan din po, kung puro ka supplements pero wala ka namang binabago sa iyong pagkain o sa pagkakain nyo nito or pagkaka-take ninyo ng mga supplements na ito, baka hindi absorption kung hindi nutrition ang problema natin. At ayun, sana po may natutunan kayo. Kung meron man, pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat!